Hello, good day mga ka-workshop. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod si Jello at nandito naman kayo sa Jello Workshop kung saan nagbabahagi tayo ng mga simpleng idea about sa pagwawiring ng ating mga motor. So bago natin i-share o ibahagi yung video ng ating ipapakita sa inyo ngayon, wag mo munang kakalimutan na mag-subscribe kung bago ka lang sa aking YouTube channel, Jello Workshop. Tapos pa-support na rin ang aking FB page, Jello Moto. So supportahan niyo ako mga ka-workshop. So, ano ba ibabahagi natin for today, mga ka-workshop? Ito yung about sa laging problema o yung mga ginagawa ko dito. Yun, pag-blink ng mga ilaw ng mga motor. So, kadalasan nangyayari ito kapag nagba-battery operated tayo. Or sa mga FI naman, na mga battery operated na, kapag overload na, yung mga nakalagay sa kanilang motor na gumagamit ng kuryente. So, yun. So, sundan nyo yung buong video na to para malaman nyo, makatipid kayo, at magawa nyo ng maayos kung ganito ang problema ng inyong motor. So, power line, iwas corrupt, ang ipapakita natin sa inyong mga ka-workshop. So, watch the full video mga ka-workshop. So, ito yung mga ka-workshop, no? Yung gagawin natin for today. So, bakit nga kaya nagkakaroon ng problema or nakulap yung ating headlight kapag nagba-battery operated tayo or katagalan na yung ating motor. So, minsan kahit bago nga nagkakaroon ng ganito. Pero kung stock lang naman, okay lang na nakurap, lalong-lalo na yung mga carb type, yung mga lumang gawa ng motor kasi naka-stator drive pa yung ating headlight. So, ibig sabihin, nanggagaling pa yung kuryente mula sa ating stator at hindi pa dumaan sa battery. So, bakit ba nangyayari yung ganito? Kasi ang nangyayari sa ganito, nagkakaroon ng agawan sa current o sa kuryente. So, kasi itong kulay green, kung mapapansin nyo, yan yung ground wire. Sama-sama sila, no? Nakakabit lang sila sa iisang wire. Lahat ng kulay green, nakakabit sa iisang wire, yung ground nila. Tapos, kung mapapansin nyo, mula sa inyong battery, isa lang naman ang ground na nakatap dyan. Tapos yung ground na yan, nakadikit yan dito sa body ground na to. Yan. So, mula sa battery, may isang high tension wire. Siguro mga gauge 10 to. Tapos nakadikit siya sa chassis ng inyong battery. So, mas layo pa yung tinakbo para supplyan yung iba pang nangangailangan ng ground. Kaya yung wire na nakakabit dito, nagmula lang sa body ground ng iyong chassis. Tapos sama-sama sila sa isang ground. Kaya nagkakaroon ng agawan once na gumagamit ka ng ibang accessory ng iyong motor. Ayan. Tapos yung iyo naman positive, ayan, ganun din, no? Mula sa iyong susian, sa ignition mo, nakakabit lang rin lahat ng positive mo sa iisang linya. Sama-sama din sila. Kaya ganun lang yung nangyayari. So, paano ba ito solusyonan? So, ayan, tuturo natin sa inyo kung paano mawala at solusyonan yung ganitong klase na problema mga ka-workshop. So ayan, mula dito sa inyong harness, makikita nyo binuklat na natin siya para mas malaman nyo kung ano ang dapat nyong gawin. So ayan, naglagay tayo ng relay. So ang relay na to ay single pole, single throw, pero dalawa yung kanyang output mga ka-workshop. Pero same lang siya na naka-on kapag nagkaroon ng power yung relay mo. Or yung ito kadalasan Bosch relay. Pwede rin naman yung mga ibang relay. No? Basta 5-pin relay siya or 4-pin relay. Basta make sure na wala siyang normally open tsaka normally closed. Tapos, gamit rin tayo ng fuse. Ayan. Kailangan natin yan. So, ito na yung tinatawag na power line. So, mula sa fuse, kung may papansin nyo, ayan. So, 15 amps ang nilagay natin na fuse dyan. Yan. Naka-holder siya. Saka make sure intact yung fuse nyo sa inyong fuse box. Tapos nakadikit yung isang line niya mula sa battery. Ayan. Tapos gumamit tayo dyan ng gauge 16 na wire. Mas makapal na wire para mas maganda ang source ng current na dadaloy. So, ayan. Tapos yung output niya, ayan. Gauge 18 niya, gauge 16 yan, sorry. Papunta naman siya dito sa or nakakabit siya sa number 13 ng inyong relay. Ulitin ko, yung positive na galing sa battery, pumunta siya sa number 13 ng inyong relay. Ayan, siya yung pinaka-source. No? Diyan naman gagaling. Tapos, syempre, kung meron tayong positive galing sa battery, naglagay rin tayo ng negative
papunta rin sa battery. So, 16 gauge din na wire ang nilagay natin, tong color block. Yan, pinagapang rin natin siya. Medyo inilagay natin siya sa unahang bahagi. So, ayan. Nilagay natin sa chassis ng ating motor sa unahang bahagi ng ating motor. So, ayan. Nandito siya mga ka-workshop. So, ayan yung isa. Tapos yung color block na galing sa battery, ayan. Nandito yan sa ilalim. So, ayan. Pakita lang natin sa inyo mga ka-workshop. Ayun, nandun siya. So, gumamit tayo ng mga I-terminal. Hindi lang natin inipit yung wire niya. So, mas maganda yan para mas stable at intact ang pagkaka-ground niya or pagkaka-splice niya mula sa ating chassis. So, nakapag-additional na tayo ng ground mula sa chassis. Yung number 30, yung number 86 naman ng ating relay. Etong color blue na to. So, ito for tutorial lang mga ka-workshop. Sundan nyo na lang yung sinasabi natin. Tapos, nilagyan natin siya ng additional wire, color green. Inilagay natin yan sa chassis. So, bakit hindi natin direkta sa battery? Pwede naman yun. So, hindi na natin irerekta kasi mas maganda kung nasa chassis, mas malaki yung dinadaluyan ng ground or negative. So, kahit maglagay ka na ng maglagay dyan, basta nag-additional ka, wala nang problema. So, mas good source of ground na siya or negative ng ating motor. So, yung number 86, nasa body ground ng ating motor. 86 ng relay. So, naman yan, yung ating 85, ito, mula sa inyong ignition switch, yung color black, so Honda, GY6, pare-pare sila ng accessory. Kung sa Yamaha color, light brown. So, ayan, nilagay natin dyan yung number 86 ng ating relay. So, ayan. Tapos, yung may dalawang output yan, yung dalawang number 87 niya, output na yan. So, dyan na tayo kukuha ng source mula sa ating headlight. So, pupunta naman tayo para natin malaman yung source ng ating headlight or ano ba yung kulay nito papunta sa ating mga switch. So, dito sa side na to, kung makikita nyo, ito yung ating headlight at park light switch. So, yan. Pag tinodo mo ganyan, headlight, pag nasa gitna, park light lang ang naka-on. Pero pag tinodo mo siya na on, headlight. So, ayan, park light, gitna. So, pupuntahan nyo yan, yung likod niyan. Ngayon, kung wala ka naman headlight switch, doon ka sa high and low ng iyong headlight switch. So, dito kasi meron siyang headlight switch. So, ayan. Makikita nyo yung mga wire. Ayan. Yung nasa likod niyan, ayan. Yung color black para sa headlight, tsaka yung color black para naman sa park light. So, ayan ang kanilang source. Tapos, makikita nyo itong color red na may white. Ayan. Siya naman yung trigger papunta doon sa high and low switch ng ating headlight. So, yung source natin, color black. Tapos, yung black, tsaka, yung red, tsaka white. Siya naman yung ating trigger ng ating headlight. So, ayan. Papunta siya dito sa high and low ng ating headlight. So, ayan. Color red na may stripe na white. So, ayan. So, ganyan ang paghahanap kung saan yung wire na dapat nyong kabitan galing sa inyong power line. So, ayan. Yung color black na yan, susundan natin yan. No? Yung black na, dalawang black na yan, susundan natin siya dito. Papunta siya dito sa kumpul ng mga wire. Ayan. So, para hindi ka malito, kung bago ka lang, pwede mo naman doon na putulin sa pinaka-switch. Putulin mo yung dalawang black, additional ka ng wire. Ayan. Pero kung gusto mo na mas maganda at mas maayos ang yung wiring, hanapin mo o tuntunin mo yung dalawang black na yon or yung source ng iyong headlight. So, eto siya. Makikita nyo yung mga black na yan. Sama-sama sila, pareha sila ng size ng wire. So, mga size nila ay gauge 18. Sama-sama sila. Nakakonect lang rin sila sa gauge 18 na wire. So, kaya nagkakaroon ng problema. So, yung dalawang block na yan, eto yan. Yun ang sinasabi ko dyan. Kasi sama-sama sila sa isang maliit lang rin na wire. So, ang gagawin dyan, puputulin nyo yan. Pagkaputol nyo, yung dalawang block na papunta sa switch, pagsasamahin nyo mga ka-workshop. Tapos, ilalagay nyo siya dito sa number 87 na galing sa inyong relay. So, i-connect nyo siya. Yung papunta sa pinaka-switch nyo, yun ang lalagyan nyo ng positive or nang galing sa inyong relay. Tapos, kakatchik nyo siya. Yung papunta sa harness, disable nyo na, tapos balutan nyo na lang na maayos para hindi magkaroon ng problema. So, ayan. Dito siya. So, magiging okay na or naka-power line na ang iyong headlight. Or nagkaroon na ng stable na supply galing sa inyong relay. So, ayan. Tapos yung isa, meron pa yung isa, ayan, ito. Ito naman,
lalagyan natin ng additional kung meron kayong MDL, dito nyo na ikakabit. No, ayan. So, siya na magiging source ng MDL. Tapos, dyan rin kayo kukuha kung ano pa yung gusto nyong ilagay sa inyong motor na pailaw. So, syempre, pag nagawa natin na power up natin yung ating positive, na power line natin yung ating negative, so sa positive, sa negative naman tayo. So, sa inyong socket ng headlight, makikita nyo yung socket na papunta mismo sa headlight nyo, yung color green na to, siya yung ground. So, ang gagawin nyo naman dyan, syempre, puputulin nyo siya, ikakat nyo siya mga ka-workshop. Kasi tingnan nyo, sama-sama rin yung green. Tapos, yung papunta sa inyong pinaka-headlight, lalagyan nyo ng wire, yan, kakat nyo yan. Tapos, yung papunta sa socket, lalagyan nyo ng wire, ilalagay nyo dito sa body ground. So, ikakat nyo. Para ma-separate yung ground, tsaka yung positive ng ating headlight. So, pang nangyari yon, mawawala na yung pag-blink or yung connection niya sa ibang wiring na gumagamit ng kuryente sa inyong motor. So, ito, ulitin ko yung number 87, itong additional na to, pwede nyo, dito na ilalagay nyo kung ano pa man yung gusto nyong ilagay sa inyong motor. Kung MDL, dyan nyo na rin ilalagay. Voltmeter, dyan din. So, yan. Tapos, body ground na yung kanilang ground. So, yan. So, ngayon kasi, focus tayo sa headlight, mga ka-workshop. So, yan, napalakas na natin yung kanyang ground, tsaka negative, yung kanyang ground or negative na supply, ganun din yung kanyang positive supply. So, napadaan na natin sa relay, kaya magiging mas stable na ang ating daloy ng kuryente. So, mawawala yung kurap niyang 100% mga ka-workshop. Tapos niyan, syempre, i-organize nyo na lang, balutin nyo na maayos yung mga wire. Tapos, i-ayos nyo na hindi naman makakagulo or hindi magbukang pangit sa inyong motor. So, kaya nga para tayo gumagamit ng relay, ka-workshop, kaya natin nilagay yung relay kasi pwede naman natin i-recta yan sa battery or kapalan yung wire na gamit natin. Kaya lang tayo gumamit ng relay kasi para mag-switch off yung atin inilagay na power line. So, para mag-switch off siya. Kasi, additional accessory wire. So, yun lang mga ka-workshop. Sana meron ako na ibahagi. God bless sa inyo lahat and ride safe.